Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Maki. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Masbate. Teka lang ho, saan po ba ilalagay itong mga sako ng kalabasa, Mang Sito? Tanong ng binatang si Vicente. Diyan na lang sa tabi, Vicente. Maraming salamat ha. Naubos mo na bang hakutin yung mga kalabasa? Tanong na matandang amo na nagngangalang Mang Sito. Isang sako na lang po, Manong. Patapos na din po. Bakit po? Wala naman. Nagtatanong lang. Kaya ito pala ang bayad sa mga hinakot mo ha. Maraming salamat po ha. Tamang-tama. Di pa nga po ako kumakain eh. Ha? Aba hapon na ha. Hindi ka pa kumakain. Hala, tapusin mo na yung trabaho mo at ililibre kita ng hapunan. Ikaw talagang bata ka. Ang hilig mong magpalipas ng gutom. Nako, Manong. Sanay na din po kasi ako, Mang Sito. Sige po, tatapusin ko na muna yung trabaho ko ha. O sige iho. Hoy Maki, bakit hindi mo ko tulungan sa pagsasalansa ng mga kalabasa? Nang sa ganun makasabay ka sa amin mamayang hapunan. Sige po, Mang Sito. Wala na din naman akong gagawin eh. Wika ni Maki. Pag-alagala sa palengke ng bayan itong si Maki. Bata pa lamang, iniwan na ito ng mga magulang. Hindi alam ng paslit ang dahilan kung bakit siya inabandona ng mga ito. Natutong mamuhay para sa sarili. Hindi na alintana ang init ng araw, maging ang bigat ng trabaho o lamig ng ulan. Ang mahalaga lamang para sa kanya ay makapag-ipon ito ng pera mula sa malinis na paraan. Simpleng bata lamang itong si Maki. Walang ibang hilig kundi ang makipaglaro sa kapwa bata sa tuwing matatapos ang mga gawain at masigurong may sapat na siyang pera para sa agahan kinabukasan. Hanggang sa nakilala nito ang dayong binata na nagngangalang Vicente na naging dahilan ng tuluyang pagbabago ng kanyang buhay. Alam mo ba Vicente, malaki ang potensyal mo. Bakit hindi ka pumasok sa militar? Sayang ang tanggad mo at laki ng pangangatawan. Wika ni Mang Sito. Oo nga po, Kuya Vicente. Bakit hindi ka nagsundalo? Tanong ni Maki. Alam niyo, Manong, mas gusto ko na lang pong mamuhay ng simple. Walang inaalala o kinakatakutan kundi ka lang ng sikmura. Isa pa, takot kasi ako sa balay. Tugon ni Vicente. Parang hindi naman totoo yung sinasabi mo. Minsan, makikita kaya kitang Biglang tinakpa ni Vicente ang bunganga ni Maki. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Kung ano-ano na naman ang sasabihin mo. Pwede ba Maki? Iwasan mo ang paggawa ng kwento. Dahil yan ang ikapapahamak mo balang araw. Sita ni Mang Sito. Dinitigan ni Vicente nang masakit ang bata. Nakuha naman ito ang ibig niyang sabihin. Oo nga naman, Maki. Ang hilig mong gumawa ng kwento Alam mo bang masama yun? Wika ni Vicente. Opo. Pasensya na po ha. O siya, ibabalot nyo na lang itong mga natira ha at dalhin nyo pa uwi. Mauuna na ako sa inyo. Madaling araw pa lang kailangan ko nang magbukas.
O nga pala Manong no, araw ng merkado bukas. Kung gusto mo Mang Sito, sasamahan na lang kita bukas eh. Mabuti nga yung naisip mo ha. Medyo marami nga akong paninda ngayon eh. Kakailanganin ko nga ng tulong ng isang malakas na kargador. Wika ni Mang Sito. Tara na po Kuya Chris, umuwi na tayo. Inaantok na po ako eh. Sabat ni Maki. O siya, magkita na lang po tayo bukas Manong Sito. Nagmamadali na itong kasama ko eh. Wika ni Vicente. Matapos ang pag-uusap, tuluyan ang umalis si Mang Sito sa lugar at naiwan naman sina Vicente at Maki. Ikaw talaga, kahit kailan, bakit hindi mo pigilan yung bunganga mo? Alam mo, mapapahamak talaga tayo dahil dyan eh. Wika ni Vicente. Totoo naman kasi kuya. Nakita kitang nakikipagsuntukan doon sa kabilang kanto eh. Tugon ni Maki. Nagkataon lang yon Maki. Kasi talagang mga siraulo yung mga taong naroon eh. Pero hindi ako basagulero, kagaya ng iniisip mo. Alam ko naman yung kuya, pero ang pinupunto ko lang. Ang pinupunto ko din, bilisan mo nang maglakad. Ang kupad-kupad mo. Lakas-lakas mong kumain, ang bagal mong kumilos. Ano magagawa ko? Ganito talaga yung katawan ko eh. Wika ni Maki. Simula nang malaman ni Vicente ang kwento ni Maki, naawa ito. Kaya naman kinupkup niya ang paslit at nanirahan sa maliit na kubo sa gawing dulo ng merkado. Sinikap ni Vicente na mapag-aral ng elementarya si Maki at sa awa naman ng Diyos, nagsumikap din naman ang bata. Tuwing walang pasok, tumutulong ito sa paghahakot sa palengke at kapag may klase naman hindi pinapayagan ni Vicente na magtrabaho para maituon lamang ni Maki ang isip sa pag-aaral. Ngunit walang kaalam-alamang paslit na hindi lang basta kargador ang taong kumupkup sa kanya at natuklasan ito ng bata isang araw nang ginabi ng uwi si Vicente. Naku, mukhang wala pa si Vicente ha. Nasa na kaya yung taong yon Maki? Ang mabuti pa, mauna ka nang umuwi. Heto, dalhin mo ang mga pagkain ito. Maghapunan ka na at magpahinga. Ako na lang ang magsasabi sa Kuya Vicente mo mamaya. Wika ni Mang Sito. Sige po, medyo inaantok na nga rin po ako eh. Tugon ni Maki. Umuwing mag-isa ang bata sa tahanan. Pagkarating nito sa kubo, napansin ng paslit ang dalawang lalaking nakaupo sa atangan ng kubo. Oy bata, dito ba umuwi si Vicente? Tanong ng lalaki. Teka po, sino po ba sila? Balik na tanong ni Maki. Mga kaibigan kami ni Vicente. May kailangan lang kami sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman kami masasamang tao. Oo nga naman. Ano bata, dito ba siya umuwi? Opo, dito po umuwi si Kuya Vicente. Pero wala pa po siya hanggang ngayon eh. Kung gusto po ninyo, antayin nyo na lang po siyang makauwi. Walang problema. Halika, samahan mo kami. Pag-uusap ng tatlo, naupo ang bata sa atangan, nakipagkwentuhan sa mga kalalakihan. Ilang minuto pa ang nakalipas. Dumating na si Vicente sa kubo. Kagad namang tumayo si Maki upang salubungin ang binata. Ngunit hinawakan ito ng isa sa mga lalaki. Oy Vicente,
Dito ka lang pala naglalagi. Alam mo ba na matagal ka na naming hinahanap? Wika ng isa sa mga kalalakihan. At paano niyo naman ako natuntun? Kilala ka sa legan na ito. At hindi mahirap hanapin ang isang katulad mo, Vicente. Nagsasayang lang kayo ng oras dito. Hindi na ako tatanggap ng trabaho mula sa inyo. Matagal na akong nagretiro. Hindi na nga ba? Nanlaki ang mga mata ni Vicente nang makita ang patalim na nakatutok sa leeg ni Maki. Huwag niyong idamay ang bata rito. Wala siyang kinalaman sa problema natin. Simple lang naman ang ipapagawa namin sa'yo, Vicente. Pero alam naming tatanggi ka. Kaya kailangan namin ng pamain eh. Pasensyahan na lang tayo, Vicente. Desperado na din kami. Kailangan namin ng serbisyo mo. Binabalaan ko kayo. Bitawan niyo ang batang yan. Dahil wala siyang kinalaman dito. Wala nga ba? Madidinig niya ang lahat ng pinag-uusapan natin. Kaya damay na din siya rito. Pumayag ka na, Vicente. Dahil kung hindi, baka demonyohin tong kamay ni Marco. Kawawa naman yung batang yan. Kuya, tulungan po ninyo ako. Ayoko pong mamatay. Walang mamamatay, Maki. Huwag kang mag-alala. Sige na, pumapayag na ako sa isang kondisyon. Pakawalan niyo ang batang yan. Madali ka naman din palang kausap eh. Itinulak ng isa sa mga kalalakihan si Maki at dali-dali naman itong tumakbo papunta kay Vicente. Maki, ayos ka lang ba? Ayos lang po ko, kuya. Sino po ba yung mga taong yan? Ang buong akala ko, mga kaibigan mo yung mga taong yan. Mamaya ko na ikukwento sa'yo. Sa ngayon, huwag kang aalis sa tabi ko. Lindo, sabihin niyo sa akin ang gagawin. Simple lang naman. Kagaya ng dati, may ipapaligpit lamang kami sa'yo. Masyado na silang nagiging sakit ng aming ulo. Wika ng lalaking nagngangalang Lindo. Inihagis ng lalaki ang isang larawan. Nanlaki ang mga mata ni Vicente dahil nakakasulasok ang imaheng naroon. Pangkat ng mga taong pinagsasaluhang kainin ang katawan ng isang bata. Aswang po ba yung mga yan? Tanong ni Maki. Oo, Maki. Aswang nga mga taong yan. At sila ang pinapatrabaho sa akin ng dalawang to. Ang totoo, hindi naman talaga sila kaaway, Maki. Kailangan lang nila akong takutin para pumayag ako. Tugon ni Vicente. Eh kung aswang naman pala yung papatayin, kahit ako papayag naman eh. Tignan mo, Vicente. Mas mahusay pang mag-isip yung bata kesa sa'yo. Sabat ni Lindo. Alam niyo ba kung saan sila matatagpuan? Hindi. Ang hinala namin, pag-alagala lang sila sa paligid. At alam mo, maswerte ka. Dahil may impormasyon akong nakuha. Nandito sila sa bayang to at hindi ka na mahihirapan. Kaso lang, matagal na akong walang mga kagamitan eh. Hindi problema ang mga gamit, Vicente. Bukas ng umaga, ipapahatid ko sa lugar na ito ang mga dati mong gamit. Magpasalamat ka. Iningatan ko ang lahat ng iyon eh. Magkita na lang tayo bukas, Vicente.
Sige na, mauuna na kami. Matapos ang pag-uusap, kaagad ding umalis ang dalawa. Nagulat si Vicente nang biglang magsisigaw si Maki. Ayos! Ang astig naman pala ng totoo mong trabaho, kuya. Akalain mo yun? Mamamatay aswang ka pala? Wika ni Maki. Makikita sa mukha nito ang labis na pagkasaya. Oo, pero sikreto na lang natin yan ha. Huwag mong sasabihin sa iba, lalong-lalo na kay Mang Sito. Tugon ni Vicente. Oo naman po, kuya. Pangako, hindi ko po sasabihin sa kanya o kahit kanino. Pero gusto ko pong isama mo ko. Delikado, Maki. Hindi mo alam kung ano yung panganib na dala ng mga aswang. Nandiyan ka naman, kuya eh. Sigurado naman ako na hindi mo ko pababayaan eh. Naku, Maki, magtigil ka nga. Hindi ka sasama sa akin. Delikado. Ipapakiusap na lang muna kita kay Mang Sito. Pero mangako kang hindi mo sasabihin ang lahat. Paano ko naman makikita kung gaano ka kagaling? Gusto ko sanang makita kung paano ka lumaban sa mga aswang eh. Hindi nga pwede, Maki. Dahil masyadong delikado. Ganito na lang. Sa bawat aswang na mapapatay ko, isang pangil ang dadalhin ko para ipakita sa'yo. Ayos ba yun? Mukhang maganda na nga yun ah. O sige, papayag na ako. Pero kuya, mag-iingat ka po ha? Ako nang bahala doon. Basta wag ka nang maingay ha. Itago mong mabuti yung sikreto natin. Pag-uusap ng dalawa. Kinabukasan, maagang gumising si Maki upang antayin ang dalawang lalaki. Nakaupo ito sa atangan at ilang minuto ang nakalipas. Bumaba na rin si Vicente. Maya-maya ay may nagpakitang matanda. Hindi ito nagsasalita. Naglalakad lamang papunta kay Vicente at iniaabot ang isang mahabang bagay na binalot ng telang itim. Maraming salamat po, Tandang Digong. Mag-iingat po kayo sa daan pa uwi ha. Wika ng binata. Matapos nitong kunin ang mga kagamitan, kagad na ding umalis ang matanda ng walang salita. Kuya, sino naman po yung matandang yun? Akala ko, makikita ko pa uli yung dalawa mong kasama eh. Tanong ni Maki. Si Tandang Digong, siya yung taga-ingat ng mga sandata namin. Tara sa loob ng bahay at ipapakita ko sa iyo mga armas ko. Wika ni Vicente. Tuwang-tuwa si Maki ng mga sandaling yan at tila hindi na makapaghantay na makita ang mga sandata na ginagamit ng kanyang kuya Vicente. Binuksan nito ang itim na tela at tumambad kay Maki ang isang mahabang itak na kung tawagin ay talibong. Kasama nito ay ilang maliliit na punyal na ibinabato ng binata sa mga aswang. Kuya, maaari ko bang hingin yung isa sa mga to? Tanong ni Maki. Ha? Aanhin mo naman yan. Naku, Maki, hindi pwede. Dahil baka kung ano lang yung paggamitan mo eh. Delikado ang mga kutsilyong to. Bawat isa sa kanila, inilubog sa kamandag ng ahas. At kapag nasugatan ka, naku, pwede mong ikamatay. Pagpapaliwanag ni Vicente. Ay, ganun po pala. Wag na nga lang. Gusto ko pang mabuhay eh. Pero ang gaganda ng mga gamit mo, kuya. Teka, ano naman po yung isang to? Muling tanong ng bata. Nagulat si Vicente nang itaas ni Maki ang isang kwintas na may itim na bato. Dali-dali niya itong pinuha sa paslit. Naku, Maki,
Wag na wag mong hahawakan ng bato ng kwintas na yan. Bertud ng aswang ay isang to. Delikado. At sa oras na mahawakan ng isang pangkaraniwang tao ang bertud ng aswang, siguradong magiging aswang din sila. Weh, di nga. Bakit ka merong ganyan? Kasama sa mga sandata ko ang bertud ng aswang. Kailangan namin ng ganitong uri ng gamit para makalaban ng sabayan sa kanila. Dahil kung wala ito, siguradong hindi kami mananalo. Bakit hindi naman kayo nagiging aswang? Dahil matinding pagsasana yung pinagdaanan namin para makontrol ang kapangyarihan ng batong ito. Sa ngayon, hindi ko pa lubusang may papaliwanag sa iyo Pero pagdating ng tamang panahon, maiintindihan mo din ang sinasabi ko. Pag-uusap ng dalawa. Matapos maipakita ang mga sandata, itinago ito ni Vicente sa isang lugar na siya lamang ang nakakaalam. Kilala niya ang batang si Maki. Hindi ito titigil hanggat hindi nasasagot ang mga katanungan, lalo pat sinabi sa kanya ng binata ang tungkol sa bertud ng aswang. Nang mga sumunod pang araw, muling nagpakita ang matanda. Sa pagkakataong yun, may dala ito na isang kapirasong papel. Nakasaad doon ang ilang impormasyon tungkol sa mga tinutugis na kalaban. Maki, nakausap ko na si Mang Sito. Doon ka na muna sa kanya sa loob ng ilang araw ha. Pumayag naman siya. Basta Maki ha, tumulong ka sa tindahan ng matandang yon. Wika na Vicente. Opo, alam ko naman po yung gagawin doon Tugon ni Maki. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Maki. Huwag kang magpapasaway doon. Opo kuya, ako na pong bahala. Basta, yung pangako mo ha. Oo, hindi ko yung makakalimutan. Sige na, maghanda ka na ng mga damit mo at ihahatid na kita kay Mang Sito. Pag-uusap ng dalawa. Matapos namang makuha ng binata ang mga gamit, inihatid ni Vicente ang bata sa pwesto na matanda sa palengke. Huwag kang mag-alala sa bata. Ako nang bahala sa kanya. Mag-iingat ka kung saan ka man magpupunta ho. Wika ni Mang Sito. Maraming salamat po, Manong ha. Hindi naman ho ako magtatagal doon. Dadaanan ko na lang po ulit si Maki. Tugon ni Vicente. Walang problema. Sige na. At baka gabihin ka pa sa biyahe mo. Bakit kasi hapon pa ang alis mo? Mas maganda po magbiyahe sa hapon dahil hindi mainit. Sige po, Manong ha. Alis na po ako. O sige, mag-iingat kang palagi ha. Kuya, yung pangako mo po sa akin ha. Huwag mong kakalimutan. Wika ni Maki. Kumaway na lamang si Vicente bilang pagtugon. Matapos ay tumuloy na ito sa paglalakad. Hinintay ng binata ang paglubog ng araw bago isinagawa ang kanyang misyon. Natukoy na nito ang pagkakakilanlan ng mga aswang at alam na din ng binata kung saan sila matatagpuan. Nakapwesto ito sa mismong tahanan. Ngunit sa kasamaang palad, tila iisa lamang ang nakatira sa lugar. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Vicente. Sa paglubog ng araw, kagad itong sumalakay. Sinipa nito ang pinto ng tahanan. Nagulat ang tao sa loob. Tama nga ang hinala ni Vicente. Mag-isa lamang ito sa tahanan. Nasaan ang mga kasama mo? Sumagot ka, aswang! Tanong ni Vicente. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? At mukhang nakalimutan mo yata.
na nasa loob ka ng pamamahay ko. Kayang-kaya kitang patayin ng walang kahirap-hirap. Tugon ng aswang. Wala akong pakialam. Sagutin mo lang yung tanong ko. Nasaan ang mga kasamahan mo? Wala kang makukuha sa akin, bata. Magsasayang ka lang ng panahon dito. Wika ng aswang. Kasabay nito ang biglaang pagsugod. Dinambahan nito si Vicente. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa lupa hanggang sa masipa ito palayo ng binata. Dali-daling tumayo si Vicente. Isinuot ang hawak niyang bertud at bigla namang naglaho sa paningin ng aswang ang binata. Ginagamit niyo na din ba ang aming mga kakayanan? Sa tingin mo ba, mapapantayan mo na kami? Isa ka pa ding mortal at hindi kailanman sasapat ang kakayanan niyo sa aming mga aswang. Wika ng aswang. Alam mo, masyado kang maingay. Bakit hindi na lang natin subukan? At kung talagang mas mataas kayong mga aswang sa aming mga tao, di ipakita mo. Paghamon ni Vicente, alam ng binatang hindi siya nakikita ng aswang dahil sa taglay nitong sabulag na nagmumula sa bertud. Kinuha ni Vicente ang pagkakataon upang sumugod. Binunot ng binata ang kanyang talibong at walang pagdadalawang isip na pinugutan ng ulo ang aswang. Gumulong ang ulo nito sa lupa at dali-daling bumagsak ang katawan niya. Nako, sayang naman Di ko makukuha yung pangil mo. May pinakakuan pa naman ako niyan. Wika ni Vicente. Pinatay na lamang nito ang aswang dahil wala din naman siyang makukuhang impormasyon. Sinindihan ng binata ang buong tahanan. May ilang taong nakakita, ngunit hindi naman siya nakilala dahil nakatakip ang mukha niya ng mga sandaling yon. Ipinagpatuloy lamang ng binata ang paghahanap sa mga aswang. Isa-isa niya itong nahanap at pinagpapatay. Napagtanto din ni Vicente na maaaring natunugan na ng mga kalaban ang kanyang pagdating. Kaya nagkanya-kanya na ng lakad ang mga ito para malaman ng bawat isa kung sino ang sumasalakay sa kanila. Hanggang sa dalawa na lamang ang natira. Medyo nahirapan si Vicente dahil napakahusay magtago ng mga ito. Hindi rin siya maaaring umuwi sa tahanan dahil sa pangamba na baka masundan at mapahamak pa ang mga taong malapit sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, walang nagawa ang binata. Napag-alaman itong umaaligid sa tahanan ni Mang Sito ang isa sa mga hinahanap niyang aswang. Nagawa itong masundan ng binata nang tumakas sa pinagtataguan niya. Hindi nagpahalata si Vicente. Maingat itong nagmatyag sa paligid dahil ayaw niyang malaman ni Maki na naroon siya. Siniguradong mabibisto ang kanyang mga plano kung sakasakali. Ngunit kahit anong gawing iwas ng binata, hindi nito natakasan ang napakatalas na paningin ni Maki. Nakatago sa likod ng puno si Vicente. Nang mapatingin sa kanya ang pasli, dali-dali itong tumakbo papunta sa pinagtataguan niya. Sabi ko na ikaw nga yan, kuya Matagal ka na po bang makauwi? Tanong ni Maki. Huwag kang maingay, Maki. Nandito ang isa sa mga hinahanap ko. Ang mabuti pa, bumalik ka na sa loob ng bahay. Mas ligtas kayo doon. Tugon ni Vicente. Di mas maganda, kuya, dahil makikita ako mismo kung paano ka makikipaglaban.
Huwag nang matigas ang ulo, Maki. Delikado nga kung mananatili ka sa labas ng bahay habang nakikipagsagupaan ako. Hindi natin alam kung ilan silang nandito. Wika ni Vicente. Habang nag-uusap ang dalawa, walang kaalam-alam ang mga ito na nasa likod na nila ang kalaban. Biglang dinamba ng nilalang si Vicente. Nabitawan nito ang hawak na itak. Kuya Vicente, tumayo po kayo. Huwag kang magpapatalo sa pangit na yan. Wika ni Maki. Napansin nito ang isa pang aswang na naglalakad ng marahan papunta naman sa paslit. Maki, bilisan mo na. Pumasok ka sa loob ng bahay ni Mang Sito. Wika ni Vicente. Mabilis namang tumakbo ang bata papasok ng tahanan. Ngunit sa kasamaang palad, nahawakan ng aswang ang paa nito. Dahilan para bumagsak at gumulong sa lupa. Hinila ng aswang ang bata at saktong nahawakan nito ang talibong ni Vicente. Bagaman may kabigatan, pilit niya itong itinaas upang itarak sa katawan ng aswang na nakadagan sa kanya. Nang maramdaman ng nilalang ang talim ng sandatang dahan-dahang bumabaon sa katawan niya, napasigaw ito. Ngunit huli na ang lahat dahil tuluyan ng naisaksak ni Maki ang talibong sa dibdib ng nilalang. Nakita mismo ito ni Vicente at napangiti, sabay sipa sa nilalang na nakadagan sa kanya. Mabilis itong tumayo at binato ng maliit na kutsilyo sa ulo ang kalaban. Pilit binubunot ng nilalang ang patalim. Ngunit dahil malalim ang sugat, nahirapan itong tanggalin ng punyal hanggang sa tuluyang umepekto ang lasong nasa talim ng mga sandata. Binunot ni Vicente ang talibong na nakabaon sa katawan ng isa sa mga aswang at nilingon si Maki. Mahusay ang ginawa mo, Maki. Ngayon, pumasok ka na at ako nang bahala rito. Utos ni Vicente. Dali-daling tumakbo si Maki papasok sa bakuran ni Mang Sito. At pagkarating doon, muling pinanood ng bata ang pakikipagsagupaan ni Vicente sa mga aswang. Bagaman may lasong taglay ang mga patalim, panandalian lamang ang naging bisa nito sa mga kalaban. Hanggang sa muling nanumbalik ang lakas ng dalawang aswang. Inaasahan ko nang magaganap to. Pero hindi ibig sabihin magpapatalo na ako sa inyo. Wika ng binata. Muli nitong isinuot ang bertud ng aswang at ginamit ang taglay nitong kakayanan. Sa pagkakataong yan, hindi na naglaho ang binata. Wala ding nakitang pagbabago sa kanya ang mga aswang. Ngunit nagulat ang mga ito nang biglang sumugod ang binata dahil napakabilis nitong kumilos. At isang bagsak lang ay nagawa silang patumbahin ni Vicente. Sa bawat paggamit ng binata sa bertud, kakaibang kakayanan ang lumalabas sa kanya. Alam ni Vicente na maaaring narating na ng bertud ang sukdulan ng kakayanan nito at hindi na maganda ang susunod na mga mangyayari. Kaya tinanggal ni Vicente ang bertud. Inihagis ito sa malayo at muling binunot ang kanyang talibong. Dali-daling hinarap ang mga aswang nang hindi gumagamit ng kahit anong kakayanan mula sa mga kalaban. Alam ni Vicente na mas malakas sa kanya ang mga nilalang, ngunit hindi ito ang panahon para sumuko dahil nakasalalay ang kaligtasan nila Mang Sito, maging ng batang si Maki. Walang kaalam-alam ang matanda sa mga nangyayari. Kaya naman minabuti na ni Vicente na tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Sinalubong nito ang bawat atake ng mga kalaban gamit ang kanyang talibong.
Gawa sa kakaibang uri ng metal ang sandata, kaya napakagaan. Kaya nakokontrol ng binata ang bawat hagupit nito sa mga kalaban. Hanggang sa pinagpira-piraso na ni Vicente ang mga aswang at pagkatapos, dali-dali niyang sinunog ang mga ito gamit ang tuyong mga dahon ng niyog sa paligid. Nakita naman ni Mang Sito ang malaking ningas ng apoy, kaya dali-dali itong lumabas. Aba, Vicente, ikaw pala yung nariyan ha? Akala ko kung sino. Mabuti naman at nakabalik ka na. Wika ni Mang Sito. Oo nga po, Manong eh. Pasensya na po kung medyo natagalan ha. Tugon ni Vicente. Ayos lang yun, iho. Pero bakit mo naman sinigaan yung mga tuyong dahon? Manong, pamamahayan po kasi ito ng mga makamandag na ahas eh. Kung sakaling pababayaan lang ninyo. Kaya ito, sinunog ko na lang. Pagpapalusot ni Vicente. Matapos ang pag-uusap na yun, nagpaalam na ang binata sa matanda. Isinama na nito pauwi sa kanilang tahanan si Maki. At kagaya ng pangako, binigyan niya ito ng 2 pares ng pangil mula sa nakalabang aswang. O Maki, ayan na ha. Kagaya ng pinangako ko sa'yo. Ingatan mo yan ha. Wika ni Vicente. Ayos, mga pangil ng aswang. Itatago ko talaga to. At balang araw, ipagmamalaki sa lahat ng tao na may kuya akong pumapatay ng mga aswang. Tugon ni Maki. Naku, yan ang wag na wag mong gagawin ha. Baka mamaya, hanapin din nila ako at hingian pa ng mga pangil eh. Marami pa namang aswang dyan kuya. Eh di, makakapag-ipon ka pa ng mga pangil. Pag-uusap ng dalawa, ipinagpatuloy ni Vicente ang lihim na gawain. Nanatili din itong kargador sa umaga at kapag 10 oras naman ng gabi, nag-iikot ito sa mga kabayan upang manugis ng aswang. Samantalang si Maki naman, patuloy ding nag-aral at nakapagtapos ng sekundarya sa tulong na din ni Mang Sito. Pinulungan ito ng matanda na makapagpatuloy sa kolehiyo at matagumpay ding nagtapos sa kursong agrikultura. Ito ang pinakuhang kurso ng matanda dahil may malawak silang lupain sa kabilang baryo at walang nag-aalaga nun dahil ang lahat ng mga anak niya ay nasa ibang bansa na. Sa paglipas pa ng maraming taon, patuloy pa ding nagsumikap ang dalawa. Bagaman mas nakakaangat na sa buhay, ngunit hindi pa din huminto si Vicente sa pagkakargador. Kung noon ay binabalak nitong ihinto ang pagiging manunugis, ngunit sa pagkakataon yan, kinailangan niya itong ituloy dahil alam ng binata na may kailangan siyang pangalagaan. Kalaunan, nagkaroon na ng sariling pamilya si Maki at dahil wala ng mga ngasiwa ng tindahan ni Mang Sito, si Maki na ang nagpatakbo nito. Katuwang niya si Vicente na kahit kailan ay hindi siya pinabayaan. Laking pasasalamat ni Maki dahil kinupkup siya ni Vicente at tinuring na sariling kapatid. Sobrang saya ng binata dahil ni minsan ay hindi tumalikod sa kanya ang kinilalang nakakatandang kapatid. Sa halip, patuloy siya nitong itinaguyod hanggang sa magkaroon ng sariling pamilya. Magpasa hanggang sa kasalukuyan, nandyan pa din ang tindahan ng gulay ni Maki. Pinapatakbo na ito ng ilan sa kanyang mga anak at kamag-anakan. Samantalang si Vicente naman,
Pumanaw na ito dahil sa katandaan. Gayunpaman, nag-iwan ito ng magandang alaala kay Maki. Isang bagay na kahit kailanman hindi makakalimutan ng minsang paslit na inalagaan ng isang kargador. Sino bang mag-akala na tuluyang magbabago ang buhay ng isang ulila sa kamay ng isang mapagkalinga na berdugo na nagpapanggap bilang kargador? Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Virgie. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Camarines. Buwan ng Pebrero, kung saan ipinagdiriwang ang araw ng pag-ibig. Marami sa mga magkasintahan at mag-asawa ang madalas na namamasyal o kaya naman ay lumalabas para gunitain ang kanilang pagmamahalan. Isa na rito ang magkasintahang Virgie at Edgar. Alas 11 pa lamang ng umaga, matapos makapananghalian ng pamilya ay naghanda na si Virgie. Niyaya siya ng nobyo na mamasyal sa parke para naman kahit papano makapaglibang ang dalawa. Sa 10 buwang magkasintahan, minsan lamang kumakalabas ang dalawa dahil parehong abala sa sari-sariling trabaho. Kaya naman, ang araw na yon ang pinakahihintay ni Virgie dahil sa unang pagkakataon, magkakaroon sila ng mahabang oras na pagsasama. Bago pa man sumapit ang alauna ng hapon, nasa tahanan na si Edgar para sunduin si Virgie. O anak, bilisan mo't nandito na si Edgar. O Edgar, kamusta ka naman? Huwag kayong magpapagabi sa labas ha. Alam mo naman na maraming nagkalat ng mga masasamang loob sa bayan. Wika ng tatay ni Virgie. Ilang minuto pa ang naging pag-uusap hanggang sa lumabas na ang dalaga. Doon ay dumiretso nang umalis ang dalawa. Pagkarating sa parke, kagaya ng inaasahan, puno ito ng mga tao. Maraming magkasintahan pati na din mga pamilya. Habang sina Virgie naman, naupo na lamang sa isang lilim ng mangga. Nilabas na ni Edgar ang mga pagkain dala, kasama ang kapirasong tela na nilapag sa lupa. Sa kanilang pag-uusap, baka sa mukha ni Edgar na may kung anong nais itong sabihin dahil nauutal-utal pa ito na tila wala sa sarili. Kaya naman, hindi na napigilan ng dalaga na tanungin ang nobyo. Maya-maya pa, napasabi na lamang si Edgardo ng, mahal, ano kasi, handa ka na bang magpakasal? Pwede na ba kitang maging asawa? Wika ni Edgar. Dahil sa nadinig, hindi malaman ni Virgie ang sasabihin. Tumulo na lamang ang mga luha dahil sa sobrang saya. Dati pa man, alam niya sa sarili na si Edgar talaga ang gustong makasama sa panghabang buhay. Kagad naman na sumang-ayon ang dalaga at ng mga oras na yun, lubos ang kaligayahan ng dalawa. Bandang alas 6 ng gabi ay nagpasya nang umuwi si Edgar. Niyaya naman ng nobyo si Virgie na sumama muna sa tahanan para formal na maipaalam sa mga magulang ang balak na pagpapakasal. Pagkarating sa lugar, eksakto namang kumakain ng hapunan ang mag-anak, kaya sumabay na ang dalawa. Samantala, nang matapos na maipaalam ni Edgar ang balak, kagad namang napatitig ng masama ang ina nito kay Virgie. Anak, sigurado ka na ba talaga sa pasya mong yan? Ikaw, iha, hindi madali ang maging ina. Alam mo naman yon. Pero kung talagang gusto mo na rin kunin ang anak namin, wala na akong magagawa.
Siguraduhin mo na lang nakakayanin mo ang lahat ng pagsubok kasama siya. Wika ng ina ni Edgar. Hindi man direktang sinabi na magiging binan, ramdam ni Virgie sa sarili, natutol ang ina ng nobyo sa kanilang pag-iisang dibdib. Dati pa man, kahit nung bago pa lamang, sa tuwing ipinapasyal ito sa tahanan, parating taas kilay ang ina. Dahil batid ni Edgar na hindi na komportable ang nobya, biniro na lamang nito ang ina para malingat ang atensyon ni Virgie. Magmula nga ng araw na yun, nang malaman ng kanilang mga pamilya ang pasyang pagpapakasal, labis naman ang paghahanda ng mga ito. Hanggang sa lumipas pa ang 2 buwan, tuluyan ng nag-isang dibdib ang dalawa. Tumira si Virgie sa tahanan nila Edgar. Hindi nagtagal, nagdalang tao na ito. Samantala kahit ilang buwan nang nakatira sa tahanan nila Edgardo, hindi pa rin magawang maging komportable sa tahanan dahil walang humpay sa pagpaparinig ng kung ano-ano ang ina ni Edgar. Bagamat nasasaktan na, lalo pat buntis, minabuti pa rin itong wag nang isumbong sa asawa para hindi na magkaroon ng anumang hindi pagkakaintindihan sa loob ng tahanan. Tumagal ang ganitong sitwasyon hanggang sa mailuwal ni Virgie ang sanggol mula sa sinapupunan. Ang pag-aakalang makakapagpabago ng sitwasyon ng bata, kabaliktaran pala ang mangyayari. Bukod sa hindi magandang pakikitungo kay Virgie, maski ang sanggol, hindi man lamang magawang kargahin kahit pa batid na nahihirapan na ang manugang. Isang araw, dahil naging abala si Edgar sa trabaho, hindi ito nakapaglaba ng mga damit ng mag-ina. Siya ang tanging gumagawa nun dahil hindi pa gaanong nakakagalaw ng maayos si Virgie. Nahirapan ito sa pagluwal sa bata. Kaya talaga namang iniingatan ng asawa para makaiwas sa binat. Dahil sa sitwasyon, natambak ang mga labahin at eksakto namang pumasok ang ina ni Edgar sa kwarto. Nang walang ano-ano'y, bigla na lamang itong nagalit dahil sa kalat. Kahit ano pa mang paghingi ng paumanhin ni Virgie, hindi ito nagpapaawat kaya nagkaroon ng sagutan ang dalawa. Yun lamang ang unang pagkakataon na sumagot si Virgie sa biyenan. Kaya naman tinitigan ito ng masama. Una pa lang, pinalaan na kitang hindi magiging madali ang pag-aasawa. Kaya nga hindi ako dumalo sa kasal ninyo. Pahiwatig yon na kahit kailan, hindi mo makukuha ang basbas ko sa relasyon nyo ng anak ko. Kaya huwag kang magpapakampante. Hindi mo alam, iha, kung sino ang nasa harapan mo. Wika ng biyenan. Dahil dito kahit nagagalit, natakot si Virgie. Dahil ramdam niya ang kung anong misteryo sa binitawang mga salita ng biyenan. Hindi na rin ito nagtagal pa sa kwarto at diretsyo nang lumabas. Napahawak na lamang si Virgie sa natutulog na sanggol. Napakatagal na niyang nagtitiis sa ugali ng ina ng asawa. Kahit napapagod na, kumukuha na lamang ito ng lakas ng loob kay Edgar. Ipinagtatanggol siya nito tuwing may kung ano-anong masasakit na salita na binabanggit ang ina. Sa buong maghapon, wala nang ibang ginawa si Virgie kundi ang manatili sa loob ng silid. Samantala, ang biyana naman nito, nagpalipas ng oras sa labas ng tahanan. 6:00 ng gabi nang makabalik ng tahanan si Edgardo. Bakas sa itsura ang pagod kaya si Virgie na ang nagboluntaryong maglaba. Nang mga oras na yon, hindi naman na ito pinigilan pa ng asawa. Kaya diretso lamang ito sa ginagawa.
Maya-maya pa, bigla na lamang nakaramdam ng panlalamig sa mga paa si Virgie. Unti-unti itong tumataas hanggang sa makarating sa ulo. Dahilan para hindi na makagalaw si Virgie. Bukod sa sobrang panlalamig na nararamdaman, may kasabay din itong kuryenteng mahapdi na nagpapaikot-ikot sa katawan niya. Dahan-dahang naglakad si Virgie papasok ng kwarto. Nang makaupo sa higaan, sumabay naman ang pagbulwak ng napakabahong likido na nagmumula sa kanyang tiyan. Ilang minuto pa ang lumipas. Nawala ng malay si Virgie. Nataranta naman ang asawa nito at kagad dinala sa ospital. Pagkarating naman sa ospital, walang nahanap ang doktor na mali sa katawan ni Virgie. Maging ang mga ito, hindi maipaliwanag ang likidong lumabas sa katawan ng babae. Nang mga sumunod na araw, dumalaw naman sa ospital ang ina ni Virgie. May kasama itong matandang babae na kagad na lumapit at pinagtapat ang dalawang hiniliit. Nako, nabiktima ang anak mo ng isang mangkukulam. Kung ako sa'yo, Imelda, ilabas na natin ang anak mo at dalhin na natin sa tahanan ko. Hindi naman po pwedeng dito natin isagawa ang ritual. Wika ng manggagamot. Dahil dito, nagpasya na rin ang ina ni Virgie na ilabas ito ng ospital. Bago pa man makauwi sa sariling tahanan, dinaanan muna ang anak sa bahay ng asawa. Nagpaalam naman ito kay Edgar na iuuwi muna ang anak at wala namang naging problema. Pagkarating nila sa tahanan ni Edgar, napabulong naman na matandang babae na dito naninirahan ang kumulang kay Virgie. Hindi naman nagsalita pa ang ina. Bagkus sinabihan na lamang ang anak na bilisan ang pagkuha ng mga gamit. Wala naman doon ang ina ni Edgar nung araw na yun. Kaya naging madali ang pag-alis ng mga ito. Nang nasa tahanan na ng matandang manggagamot, kagad na itong nagsimula ng ritual. Habang nag-uusal ng mga dasal na matanda, walang humpay naman sa pagkakasuka si Virgie. Napakalapot ng mga hindi maintindihang likido at halo-halo ang kulay. Dahil sa mga nakita, doble-doble ang naramdamang pag-aalala ng ina, lalo pat kakapanganak pa lamang ni Virgie. Nang matapos ang manggagamot, nagwika na lamang ito ng, Mukhang malaki ang galit sa'yo ng binan mo, iha. Siya ang may gawa ng kulam. Kaya kung ako sa'yo, lumaliw-layo ka muna lalo pat alam niyang may kumontra na sa naipataw na kulam. wika ng manggagamot. Hindi pa man nakakasagot si Virgie. Sumabat naman ang ina na hindi na muli pang ibabalik ang anak sa tahanang yun. Mabuti na lamang napaka-maintindihin ni Edgar at hindi na ito umalma pa sa kagustuhan ng asawa. Humingi na rin ng dispensa dahil dati pa man alam niyang may kakayahan ang ina na mangkulam ng isang tao. Magmula ng araw na yun hindi na muli pang bumalik si Virgie sa bahay ni Edgar. Samantala, ang asawa na lamang ang palagian na dumadalaw sa kanila para makasama ang kanyang mag-ina. Hindi man ginusto ni Virgie ang ganong sitwasyon, ngunit mas mainam nang nasa mapayapang kalagayan kesa makasama araw-araw ang mangkukulam na biyenan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.